Ang aking mga kaibigan, isaalang-alang ang isa sa mga pinakamalakas na kwento sa Biblia, ang paghihiwalay ng Red Sea, ang dramatikong pagtakas ng mga Israelita at ang kapalaran ng hinahabol na hukbo ni Paraon. Sa loob ng maraming siglo, ito ay naging isang pundasyon ng pananampalataya para sa marami, ngunit isang punto ng pag-aalinlangan para sa iba. Maaari bang magkaroon ng nasasalat na ebidensya, inilibing sa ilalim ng mga alon para sa milenya? Ngayon, sa mismong taon na ito, ang isang manghang misyon ay nagsimula sa isang lihim na paglalakbay sa kailaliman ng gulpo ng Aqaba, malapit sa baybayin ng Nueva Beach. Nilagyan ng pinaka-advanced na teknolohiya, isang piling tao na kabilang ang mga napapanahong mga explorer ng dagat, dating mga SEAL ng Navy, at mga arkeologo sa ilalim ng dagat na nagtakda ng isang isahan, marunong na layunin, upang sa wakas ay patunayan o masiraan ng loob ang pivotal moment na ilarawan sa banal na kasulatan upang humingi ng kumpirmasyon ng paglabas. Hindi lamang sila naghahanap ng mga artifact, naghahanap sila ng isang palatandaan na maaaring mapatunayan ang mga sinaunang teksto sa isang hindi pa naganap na paraan. Ang maaaring natagpuan nila, potensyal na ang mismong mga gulong ng mga karwahe ni Paraon na nakapatong sa seabed ay hindi lamang isang arkeolohikal na manghang. Nagdadala ito ng mga implikasyon ng malalim, kaya potensyal na nagbabago sa mundo, na direktang kumukonekta ito sa nakakatakot na hula na nakilala sa pamagat. Nasasaksihan ba natin ang isang paghahayag na maaaring magbago ng ating pag-unawa sa kasaysayan, pananampalataya at kamay ng Diyos na nagtatrabaho sa mundo? Galugarin natin ang hindi paniwalang kwentong ito ng magkasama. Para sa mga henerasyon, ang account ng Exodo sa Biblia ay nakakuha ng mga haka at nag-udyok ng debate. Isipin ang eksena, si Moises na lumalawak sa kanyang kamay, ang makapangyarihang Red Sea na naghihiwalay upang lumikha ng isang landas ng tuyong lupa na pinapayagan ang mga desperadong Israelita na tumakas. Pagkatapos ang hukbo ng Egypt na pinangunahan ng malakas na Paraon, hinahabol sila sa gitna ng dagat. Para lamang bumalik ang mga tubig, nilamon sila ng buo. Ang salaysay na ito ay sentro ng pananampalataya ng mga Hudyo at Kristiyano, isang testamento sa makahimalang interbensyon ng Diyos. Gayunpaman, para sa hanggat ang mga nag-aalinlangan ay naghanap para sa mga naturalistic na paliwanag, mataas na hangin, mga fenomena ng tidal, anumang bagay upang maiwasan ang implikasyon ng supernatural. Ang manipis na sukat ng kaganapan na inilarawan, ang kumpletong pagkawasak ng isang hukbo, ay palaging naramdaman na masyadong grand para sa maginoo na agham na ipaliwanag. Ang misteryo na ito, na nasuspinde sa pagitan ng paniniwala at pag-aalinlangan, ay huminto sa ilalim ng ibabaw ng makasaysayang pagtatanong, katulad ng potensyal na katibayan na nakatago sa ilalim ng dagat mismo. Sinasabi ng Biblia ang napakalawak na kapangyarihan na ipinapakita. Isang malinaw na pagpapakita ng Diyos ay maaaring maprotektahan ang kanyang mga tao. Ang malalim na makasaysayang at espiritual na pag-usisa ay nagbigay inspirasyon sa isang hindi malamang na pioneer, Ron Wyatt. Isang Amerikanong nurse na anestetista na may pagnanasa sa arkeolohiya ng Biblia. Nakuha ni Wyatt ang pansin ng publiko noong huling bahagi ng 1970s kasama ang kanyang matapang na pag-angkin. Hindi siya isang sanay na pang-akademiko, ngunit nagtaglay siya ng isang walang tigil na paniniwala na ang mga account sa Biblia ay literal na kasaysayan na naghihintay na walang takip. Noong 1978 na nakatuon ang kanyang pansin sa gulpo ng Aqaba, partikular na ang lugar mula sa Nueva, inangkin niya na natuklasan ang pambihirang katibayan. Ang mga coral-encrusted na mga gulong ng karwahe, mga buto ng tao, at ang mga labi ng mga kabayo na nakakalat sa seabed, tiyak na kung saanan. Biblia ay nagpapahiwatig ng hukbo ni Paraon ay natrap. Ang mga natuklasan ni Wyatt na madalas na ipinakita sa pamamagitan ng mga lektura at video sa halip ng mga journal na sinuri ng peer ay natugunan ng napakalaking pag-aalinlangan mula sa pamayanang pang-akademiko. Ang kanyang mga pamamaraan ay pinag-uusapan, ang kanyang katibayan ay itinuturing na hindi sapat o hindi natukoy. Gayunpaman, ang kanyang pagkumbinsi at ang nakakahimok na kalikasan ng kanyang kwento ay nag-apoy ng isang spark sa marami na pinapanatili ang posibilidad na buhay na ang Red Sea ay gaganapin ang susi sa isa sa mga pinakadakilang misteryo ng Biblia.
Ang kanyang paniniwala ay isang testamento sa kanyang pananampalataya na nagtutulak ng mga hangganan kung saan nag-aalangan ang Maginoo na agham. Ang pangunahing kadahilanan na natuklasan ni Wyatt na natuklasan na higit sa lahat ay nalubog, kapwa literal at makasagisag, ay ang hindi nagpapatawad na likas na katangian ng kapaligiran sa ilalim ng tubig at komplikadong mga legalidad. Ang mga bagay sa seabed sa rehiyon na ito, kung hindi mabilis na mabawi at mapangalagaan, mabilis na isinama sa estruktura ng coral reef. Ang coral ay lumalaki sa paligid at higit sa mga artifact, sa kalaunan ay binabago ang mga ito sa mga form ng calcium carbonate na hindi kapani, paniwalang marupok. Ang pagtatangka na alisin ang mga estrukturang ito ng walang sopistikadong pamamaraan ay malamang na magre-resulta sa kanila na gumuho sa alikabok. Bukod dito, ang Egypt ay may mahigpit na mga batas sa antigong idinisenyo upang maprotektahan ang mga kayamanan sa kasaysayan. Ang anumang mga potensyal na pagtuklas ng naturang kadakilaan ay nangangailangan ng malawak na mga pahintulot ng gobyerno, pangangasiwa, at pagsunod sa mahigpit na mga arkeolohikal na protokol para sa paghuhukay at pangangalaga. Ang mga hamong ito ay nangangahulugang kahit na natagpuan ni Wyatt kung ano ang kanyang inaangkin. Mabawi at ipinakita ito bilang hindi maikakaila na patunay na pang akademiko ay isang napakalaking, marahil imposible, gawain sa oras na iyon. Ang misteryo ay nanatili, inilibing hindi lamang sa ilalim ng korales, ngunit sa ilalim ng mga layer ng logistic at pang-agham na mga hadlang. Ipasok ang misyon ng 2024. Inspirasyon ng mga pag-angkin ni Wyatt ngunit nilagyan ng mga dekada ng pagsulong ng teknolohiya sa paggalugad sa ilalim ng dagat high-resolution sonar, advanced na mga submersibles, remote na pinatatakbo na mga sasakyan, ROV, at tumpak na pagmamapa ng GPS, isang bagong koponan na nagsimula sa isang katulad na paghahanap. Ito ay hindi lamang isang pag-asa sa pagsisid ng amateur. Ito ay isang mataas na nakaplanong operasyon na kinasasangkutan ng mga eksperto. Ang naiulat na natagpuan nila ang mga angkin ni Wyatt, ngunit may potensyal na mas nakakahimok na dokumentasyon. Ang mga ulat mula sa misyon na ito ay naglalarawan ng pagtuklas ng mga simetriko na istruktura na nakapatong sa seabed, pareho ang laki, at hugis na may mga gulong ng karwahe. Nabanggit nila ang mga glints ng kung ano ang lumilitaw na dahon ng ginto na madalas na ginagamit para sa pandekorasyon ng mga layunin sa mga karwahe ng Royal Egypt. Ang mga fragment ng mga bahagi ng karwahe, kabilang ang mga accessories ng tanso tulad ng hubcaps, ay sinasabing nakilala. Crucially, may mga ulat ng paghahanap ng mga fragment ng buto, parehong tao at pantay, na madalas na matatagpuan malapit sa mga labi ng karwahe. Ang layout ng mga natuklasan na ito, ayon sa ilang mga account, ay nagmumungkahi ng isang sakuna na sakuna kung saan nasobrahan ang isang organisadong puwersa. Ito ay tulad ng isang hukbo na eksakto tulad ng inilarawan sa Biblia, ay biglang at ganap na napuspos ng dagat. Kung ang mga pagtuklas na ito ay napatunayan sa pamamagitan ng mahigpit na mga prosesong pang-agham, ang mga implikasyon ay tunay na nakakapagod. Nanginginig ang mismong mga pundasyon ng itinatag na kaalaman. Magbibigay ito ng malakas, nasasalat na katibayan ng arkeolohiko para sa isang pivotal na kaganapan na inilarawan sa Biblia na potensyal na tumahimik ng mga siglo ng pag-aalinlangan tungkol sa Exodo narrative. Ito ay maaaring mangailangan ng isang dramatikong muling pagsusuri ng sinaunang kasaysayan, mapaghamong mga takdang oras at mga interpretasyong pangkasaysayan na dati nang tinanggal ang Biblia na account bilang puro mitolohiya. Maaari rin itong palakasin ang larangan ng arkeolohiya ng Biblia na dati nang tiningnan ng may iingat ng ilan sa pangunahing pamayanang pang-akademikong. Ginagawa ng mga bagong teknolohiya na posible upang galugarin ang mga hindi access na mga site na may hindi pa naganap na detalye na potensyal na humahantong sa karagdagang mga pagtuklas na nagpapaliwanag ng banal na kasulatan at kasaysayan. Para sa mga pananampalataya, magiging isang malalim na kumpirmasyon ng kapangyarihan ng Diyos at ang makasaysayang katumpakan ng talaan ng Biblia. Pinapalakas ang kanilang pananampalataya kay Hesukristo at ang mga banal na kasulatan na nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Iminumungkahi nito na ang linya sa pagitan ng kasaysayan at pananampalataya ay maaaring maging mas payat kaysa sa nauna ng pinaniniwalaan na nag-iisa sa isang bagong panahon ng pagtuklas kung saan ang agham at banal na kasulatan
ay bumabagsak sa mga nakamamanghang paraan. Ang hindi paniwalang potensyal na pagtuklas sa Red Sea ay nagtataas ng malalim na mga katanungan tungkol sa interseksyon ng pananampalataya, kasaysayan at agham. Kung ang mga natuklasang ito ay nakumpirma, paano mababago nito ang paraan ng pagtingin natin sa Biblia at ang papel ng Diyos sa kasaysayan ng tao? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung interesado kang galugarin ang higit pang mga misteryo sa Biblia at ang kanilang mga potensyal na koneksyon sa mundo sa paligid namin, siguraduhing mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video. Hanggang sa pagkatapos patuloy na maghanap ng katotohanan. Marco, bueno, mas malalim natin ang mga malalim na katanungan. Ang mga implikasyon ng paghahanap ng nasasalat na katibayan ng Exodo sa ilalim ng Pulang Dagat, partikular na ang gulpo ng Aqaba malapit sa Nueva Beach, ay tunay na nakakapagod. Kung ang advanced na teknolohiya na na-deploy ng pangkat na ito ng piling tao, na pinagsasama ang kadalubhasaan ng mga ex-Navy SEAL at mga arkeologo sa ilalim ng dagat, ay talagang kinukumpirma ang pagkakaroon ng mga artifact na naaayon sa isang malaking hukbo at populasyon na namamatay sa tubig magiging isang tagapagpalitlaro. Pinag-uusapan namin ang potensyal na pagtuklas ng mga gulong ng karwahe, marahil kahit na ang mga labi ng balangkas na napanatili sa ilalim ng mga layer ng sediment at paglaki ng koral. Isinalaysay ng Biblia ang isang tiyak na kaganapan, ang paghihiwalay ng mga tubig, ang pagpasa ng mga Israelita na pinamunuan ni Moises, at ang kasunod na paglalagay ng hinahabol na hukbo ng Egypt. Upang makahanap ng mga pisikal na labi ng kaganapang iyon, ay hindi lamang mapatunayan ang isang pangunahing salaysay ng lumang tipan, ngunit nagbibigay din ng hindi pa naganap na pananaw sa isang kaganapan na madalas na naibalik sa mito. Para sa marami, lalo na sa mga may malalim na pananampalataya, ang potensyal na pagtuklas na ito ay electrifying. Nag-aalok ito ng posibilidad na makita ang kapangyarihan ng Diyos na ipinakita hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya at banal na kasulatan, ngunit sa pamamagitan ng empirikal na katibayan na mababawi mula sa sahig ng karagatan. Ito ay tungkol sa pag-uugnay ng hindi nakikitang kamay ng Diyos at ang nasasalat na katotohanan ng kasaysayan. Ang mga nag-aalinlangan at nararapat sa gayon mula sa isang purong pang-agham na paninindigan, hinihingi ang mahigpit na patunay. Ang arkeolohiya ay nangangailangan ng napatunayan na katibayan, pagsusuri ng peer, at pagsusuri na libre mula sa paunang natukoy na mga konklusyon. Ang mga hamon ay napakalawak. Ang lalim, alon, sediment, at ang manipis na daanan ng libong taon ay ginagawang mahirap ang paghahanap at pagkilala sa mga bagay na labis na mahirap. Ang anumang mga natuklasan ay kakailanganin ng malawak na dokumentasyon, mga pagsisikap sa pangangalaga, at pagsusuri ng pang-agham upang mapaglabanan ang pagsisiyasat. Maaari bang maiugnay ang mga natuklasan sa iba pa? Marahil isa pang sinaunang sakuna ng naval, iyon ay kung saan ang detalye at konteksto ng mga artifact ay mahalaga. Ang mga disenyo ba ng karwahe ay naaayon sa panahon ng Egypt na inilarawan sa Biblia? Mayroon bang katibayan ng isang malaking bilang ng mga nasabing artifact na clustered sa isang paraan na naaayon sa isang hukbo na nasasaktan? Itinampok ng lihim na misyon na ito kung paano itinutulak ng teknolohiya ang mga hangganan ng kung ano ang posible sa paggalugad ng ating nakaraan. Gamit ang advanced sonar, remote operated vehicles, ROV, at potensyal na autonomous underwater vehicles, AUV, na nilagyan ng mga high-resolution camera at sensor, ay nagbibigay daan sa mga koponan na ito na magmapa ng malawak na mga lugar ng seabed na may hindi ka panipaniwala na detalye na nag-aanap ng mga anomalya na nagmumungkahi ng aktibidad ng tao o artifact. Ang tradisyonal na diving ay limitado sa pamamagitan ng lalim at oras, ngunit ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay daan sa patuloy, malalim na tubig na pagsisiyasat. Ginagawa nito ang mga lokasyon tulad ng mas malalim na mga bahagi ng gulpo ng Aqaba na dati nang hindi na access para sa malawak na paghahanap na ngayon ay maabot. Ang katotohanan na ang mga napapanahong mga profesional, kabilang ang mga individual na may mga background ng Navy SEAL, na kilala para sa masusing pagpaplano at pagpapatupad, ay bahagi ng pangkat na ito, ay nagdaragdag ng isa pang layer ng intriga sa pagsasagawa. Nagdadala sila ng mga natatanging kasanayan sa
navigate ng mapaghamong mga kapaligiran sa ilalim ng dagat. Kung ang mga natuklasan na ito ay malaki at napatunayan na siyentipiko, ang epekto sa mga pag-aaral sa Biblia at arkeolohiya ay magiging seismic. Hahamon nito ang maginoon ng mga takdang kasaysayan at interpretasyon ng edad ng bronze na naglalagay ng paglabas sa iba't ibang mga panahon o ganap na pinag-uusapan ng kasaysayan nito. Ito ay binibigyang diin ang Biblia hindi lamang bilang isang teolohikal na teksto, ngunit bilang isang potensyal na mapagkukunan ng impormasyong pangkasaysayan na nangangailangan ng malubhang pagsisiyasat. Maaari itong magbigay ng inspirasyon sa isang bagong henerasyon ng mga mananaliksik upang tumingin sa iba pang mga account sa Biblia sa pamamagitan ng lens ng modernong paggalugad ng pang-agham. Ano ang iba pang mga misteryo na maaaring itago? Naghihintay para sa tamang teknolohiya at mga dedikadong koponan upang alisan ng takip ang mga ito, ang dakilang baha, ang Tower ng Babel, Sodoma at Gomorrah. Maaari bang magkaroon ng mga salaysay na ito ang mga pisikal na echo na naghihintay na mato? Klasan, para sa mga naglalagay ng kanilang pananampalataya sa Diyos at ang salita ng Biblia, ang potensyal na kumpirmasyon na ito ng Exodo event ay magiging isang malakas na tipan sa banal na intervention sa kasaysayan ng tao. Diretso itong nauugnay sa salaysay ng paglaya ng Diyos ng kanyang mga tao na nagtatakda ng yugto para sa batas na ibinigay sa Sinai at sa huli ay nagtuturo sa pagdating ni Hesukristo na nag-aalok ng panghuli mula sa kasalanan at kamatayan. Ang Exodo ay isang pangunahing kwento para sa kapwa Hudaismo at Kristyanismo, isang simbolo ng pagtubos at kalayaan. Ang nakakakita ng nasasalat na katibayan nito ay maaaring makabuluhang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya na nagbibigay ng isang konkretong link sa pagitan ng mga espiritual na katotohanan na mahal nila at ang pisikal na mundo na kanilang tinitirahan. Pinapatibay nito ang ideya na inilarawan ng Diyos sa Biblia ay isang Diyos na kumikilos sa kasaysayan na ang kapangyarihan ay may kakayahang makahimalang feats. Siyempre, ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng patunay na arkeolohiko. Milyon-milyon ang naniniwala sa Diyos at ang katotohanan ng Biblia nang hindi na kailangang makita ang pisikal na katibayan ng mga tiyak na kaganapan. Ang kanilang pananampalataya ay batay sa banal na kasulatan, personal na karanasan, at ang transformative power ni Hesukristo sa kanilang buhay. Gayunpaman, para sa mga nagpupumilit sa mga makasaysayang aspeto ng Biblia o para sa mga nakatagpo ng pag-aalinlangan mula sa mga sekular na pananaw, ang kumpirmasyon ng arkeolohiko ay maaaring hindi paniwalang pagpapatunay. Ito ay tulay ng isang puwang sa pagitan ng paniniwala at pag-unawa sa empirikal. Iminumungkahi nito na ang mga kwento na dumaan sa mga henerasyon, ang mga account ng mga makahimalang kaganapan na naiugnay sa kapangyarihan ng Diyos, ay maaaring magkaroon ng isang batayan sa mga tunay na pangyayari sa mundo, kahit na binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng lens ng pananampalataya ng mga nakaranas sa kanila. Ang hamon ay namamalagi sa paglalahad ng anumang mga natuklasan na responsable at pinapayagan ang proseso ng pang-agham na magbukas. Ang mga sensational na pag-angkin na walang mahigpit na patunay ay maaaring makapinsala sa kredensyal ng parehong mga arkeolohiya at pagsisiyasat na batay sa pananampalataya. Ang gawain ng koponan ay dapat na masinsinan, ang kanilang data na malinaw, at ang kanilang mga konklusyon na suportado ng katibayan na nakatayo sa kritikal na pagsusuri. Ano man ang kinalabasan, kung nakakita sila ng katibayan, hindi maliwanag na mga pahiwatig o walang tiyak, ang pagtatangka mismo ay makabuluhan. Ito ay kumakatawan sa isang modernong pagsisikap upang galugarin ang intersection ng isang sinaunang teksto, isang malalim na pananampalataya at teknolohiyang paggupit. Pinipilit sa amin na isaalang-alang ang posibilidad na ang ilan sa mga pinaka-hindi paniwalang mga kwento na alam natin ay maaaring mas malalim ang mga ugat sa kasaysayan ng kasaysayan kaysa sa dati ng ipinapalagay. Ang lugar na kanilang ginalugad, ang Gulpo ng Aqaba, lalo na ang seksyon na malapit sa Nuweiba Beach, ay matagal nang iminungkahi ng ilang mga mananaliksik bilang aktwal na site ng pagtawid na naiiba mula sa mas tradisyonal na lokasyon ng Pula. Ang tiyak na lokasyon na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang lubog na tulay ng lupa o causeway na malumanay na dumula sa ilalim ng tubig patungo sa panig ng Arabian na sinaksak ng mas malalim na mga trenches. Ang mga taga-taguyod ng teoryang ito ay nagmumungkahi na kung ang mga tubig ay mahimalang nahahati, ang nalubog na causeway na ito ay ang
posible na landas para sa milyong mga tao at mga hayop na tumawid sa paa. Ang paghahanap ng mga bahagi ng karwahe o iba pang mga artifact particular sa ilalim ng tubig na ito ay magpapahiram ng makabuluhang timbang sa hypothesis na ito at ang Biblia account. Ang mga karwahe ng Egypt na itinayo para sa paglalakbay sa lupa ay magiging partikular na mahina sa malambot, mabuhangin o maputik na mga kondisyon na naiwan kung ang tubig ay umatras at pagkatapos ay mabilis na bumalik. Ang misyon na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mga artifact. Ito ay tungkol sa pagsubok ng isang hypothesis na nagmula sa isang sagradong teksto gamit ang mga modernong pamamaraan na pang-agham. Ito ay isang manghang pag-aaral sa kaso kung paano maaaring makipag-ugnay ang kasaysayan, pananampalataya at agham, kung minsan sa hindi inaasahang at mapaghamong paraan. Ano ang ibig sabihin ng ating pag-unawa sa kasaysayan kung ang mga makahimalang kaganapan ay pinagtagpi sa tela ng nakaraan? Paano ito naiimpluwensyahan ang ating pag-unawa sa likas na katangian ng katotohanan at ang potensyal para sa banal na pagkilos sa loob nito? Ang salaysay sa Biblia ay napuno ng mga ganitong pagkakataon kung saan direktang namamagitan ng Diyos sa mga gawain ng tao. Ang Eksodo ay maaaring ang pinaka-dramatikong halimbawa sa lumang tipan na nagsisilbing isang batayang gawa ng pagtubos na naglalarawan ng higit na pagtubos na inaalok ni Hesukristo. Kung nakumpirma, ang pagtuklas na ito ay maaaring maghari ng interes ng publiko sa arkeolohiya ng Biblia at ang potensyal nito na magaan ang mga sinaunang teksto. Maaari itong hikayatin ng mas maraming pondo at pananaliksik sa iba pang mga lugar na nabanggit sa Biblia na potensyal na hindi natuklasan ang mas maraming makasaysayang data na nakahanay sa o hamon sa aming kasalukuyang pag-unawa. Itinampok nito ang halaga ng paggalugad ng bawat lugar ng kaalaman. Kahit na ang mga nagmula sa mga mapagkukunan na tradisyonal na nahihiwalay mula sa pagtatanong sa agham. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng isang balangkas para sa pag-unawa sa mundo at sa aming lugar sa loob nito, habang ang agham ay nagbibigay ng mga tool para sa pagsisiyasat sa mga pisikal na katotohanan ng mundong iyon. Kapag ang dalawang pananaw na ito ay maaaring dalhin sa dialogo, lumitaw ang mga panabik na posibilidad. Ang paghahanap para sa mga pisikal na labi ng paglabas ay isang pangunahing halimbawa ng potensyal na synergy na ito. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang nakaraan ay puno pa rin ng mga misteryo at na ang mga kwento na sa palagay natin ay maaaring maging mas komplikado at marahil mas totoo kaysa sa iniisip natin. Ang Biblia ay naglalaman ng mga salaysay na nagsasalita sa mga pangunahing katotohanan tungkol sa sangkatauhan, kasalanan, pagtubos at pagkatao ng Diyos. Ang paghahanap ng makasaysayang pagbak para sa mga pangunahing kaganapan ay nagpapalakas sa platform kung saan itinayo ang mga teolohikal na katotohanan. Pinapayagan nitong makita ng mga tao na ang Diyos na kanilang sinasamba, ang Diyos na nagpadala kay Hesukristo, ay ang parehong Diyos na kumilos ng napakalakas sa nakaraan. Mas malalim tayo sa kung bakit ang tiyak na kaganapan na ito, ang paghihiwalay ng Red Sea, ay nagtatanghal ng napakalalim na punto ng pagtatalo sa pagitan ng pananampalataya at pag-aalinlangan. Inilalarawan ng Biblia ang isang tunay na makahimalang interbensyon ng Diyos. Pinag-uusapan nito si Moises na lumalawak ang kanyang kamay at ang Diyos ay nagdudulot ng isang malakas na hangin sa silangan na pumutok sa buong gabi na naghahati sa tubig upang ang mga Israelita ay maaaring tumawid sa tuyong lupa na may mga dingding ng tubig sa kaliwa at kanan. Bumalik ang tubig na lulunod ang paghabol sa hukbo ng Egypt. Ito ay hindi lamang isang menor de edad na pagbabago ng pagtaas ng tubig o isang pagtawid ng isang mababaw na marsh. Ito ay isang dramatikong pag-save ng buhay at kaganapan na sumisira sa hukbo ng direkta sa kapangyarihan ng Diyos. Para sa mga lumapit sa Biblia na puro mula sa isang makasaysayang o pang-agham na pananaw, ang salaysay na ito ay nagdudulot ng isang malaking hamon. Naghahanap sila ng mga naturalistic na paliwanag na akma sa loob ng mga kilalang pisikal na batas. Ang pinaka-popular sa mga teoryang ito ay nagsasangkot ng ideya ng isang wind set-down na epekto. Inire-rekomenda nito na ang isang malakas matagal na hangin na sumasabog sa isang mababaw na katawan ng tubig, tulad ng isang lawa o isang tiyak, napakamababaw na bahagi ng pula na dagat o dagat ng mga tambo na madalas na pinagtatalunan bilang aktwal na lokasyon, ay maaaring itulak ang pansamanta ng tubig pabalik
na lumilikha ng isang tulay ng lupa. Kapag huminto o nagbabago ang hangin, bumalik ang tubig. Ang ilan ay nagmumungkahi din ng mga tukoy na lokasyon, tulad ng hilagang dulo ng Red Sea o isang sistema ng lagoon, kung saan ang ito ay maaaring maging posible sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Gayunpaman, ang mga naturalistic na paliwanag na ito ay madalas na nagpupumilit upang ganap na account para sa mga detalye na ibinigay sa Biblia. Ang isang hangin na sapat upang itulak ang tubig pabalik ng maraming oras sa isang malawak na sapat na landas para sa daan-daang libong mga tao na tumawid, habang bumubuo din ang mga dingding ng tubig, ay umaabot ang mga limitasyon ng mga tipikal na wind set down na mga fenomena. Bukod dito, ang tiyempo ng kaganapan na nagaganap ng tumpak kapag ang mga Israelita ay kailangang tumawid at ang mga taga-Egypt ay hinahabol, at ang mga tubig na nagbabalik ng tumpak upang mapukaw ang hukbo, puntos na malakas sa banal na orkestasyon sa halip na random na meteorological na gikakataon. Ayon sa biblical na account, ito ay kung saan ang elemento ng pananampalataya ay nagiging mahalaga para sa mga mananampalataya. Nakikita nila ang kaganapang ito bilang hindi masasabing patunay ng direktang interbensyon ng Diyos sa kasaysayan ng tao, isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan upang maihatid ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin. Ang kakulangan ng malinaw, hindi maikakaila na katibayan ng arkeolohiko sa seabed ay nag-fuel ng mga alinlangan na mga argumento sa loob ng maraming siglo. Nasaan ang mga gulong ng karwahe? Nasaan ang mga labi ng hukbo ng Egypt o ang nalunod na mga Israelita, kahit na ang Biblia ay nagpapahiwatig ng ligtas na tumawid ang mga Israelita? Ang malalim na sahig ng karagatan ay isang kilalang mahirap na lugar para sa pangangalaga at pagtuklas na papailalim sa mga alon, sediment buildup, at ang manipis na kalawakan ng lugar. Gayon din, ang lokasyon ng pagtawid mismo ay pinagtatalunan. Ito ba ang gulpo ng Suez? Ang gulpo ng Aqaba? Isang teorya na pinasasalamatan ng ilan na nagsasabing natagpuan ang katibayan tulad ng mga istrukturang tulad ng coral encrusted? O marahil ang isang katawan ng tubig na matagal nang nagbago o natuyo? Ang bawat iminungkahing lokasyon ay may mga hamon serenes, hagiographiya at proponents. Ang misteryo ng nawawalang pisikal na katibayan ay isang makabuluhang sagabal para sa mga naghahanap ng empirical proof ng katumpakan ng kasaysayan ng Biblia sa tiyak na pagkakataong ito. Gayunpaman, para sa mga naniniwala, ang kapangyarihan ng kwentong ito sa Biblia ay lumampas sa pangangailangan para sa mga pisikal na labi. Ito ay isang salaysay tungkol sa pagpapalaya, tungkol sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, at tungkol sa kanyang soberanya sa kalikasan at imperyo. Ito ay nagsisilbing isang pundasyon na kaganapan sa kasaysayan ng Israel na tinukoy ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang taong pinili at inihatid ng Diyos. Ang paglaya na ito ay madalas na nakikita bilang isang malakas na foreshadowing ng panghuli, paglaya na inaalok sa lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo, kung paanong ang Diyos ay gumawa ng isang paraan sa pamamagitan ng imposible na tubig ng pulang dagat para sa mga Israelita. Gumawa siya ng isang paraan sa pamamagitan ng imposible na hadlang ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng sakripisyo at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang kwento ay nagpapatibay sa tema na natagpuan sa buong Biblia na ang Diyos ay may kakayahang imposible. Hinihiling nito ang isang tugon ng pananampalataya, nagtitiwala sa kapangyarihan at plano ng Diyos kahit na ang mga pangyayari ay tila hindi masusukat. Ang kaganapang ito ay hindi lamang isang makasaysayang anekdota. Ito ay isang teolohikal na pahayag. Sinasabi nito sa atin ang tungkol sa pagkatao ng Diyos, na nakikita niya ang pagdurusa ng kanyang mga tao, naririnig ang kanilang pag-iyak at kumilos ng malinaw upang mailigtas sila. Ang parehong Diyos, ang Ama ni Hesukristo, ay ang sinasamba ng mga Kristiyano ngayon, na naniniwala na siya ay aktibo pa rin at makapangyarihan sa mundo. Ang patuloy na paghahanap para sa pisikal na katibayan ng Exodo at ang Red Sea Crossing ay isang manghang interseksyon ng arkeolohiya, kasaysayan at pananampalataya. Kahit na ang tiyak na patunay ay nananatiling mailap, ang paghabol mismo ay naghihikayat ng isang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa teksto ng Biblia at ang konteksto ng kasaysayan. Nag-uudyok ito ng mga katanungan tungkol sa likas na katangian ng mga himala, ang ugnayan sa pagitan ng agham at relihiyon, at ang iba't ibang mga paraan na nauunawaan at binibigyang kahulugan ang mga sinaunang salaysay.
Kung titingnan ng isang tao ang pagtawid ng Red Sea bilang isang mahigpit na makahimalang kaganapan o isang likas na kababalaghan na ginagabayan ng banal na tiempo, ang kahalagahan nito sa loob ng Biblia at para sa bilyong mga taong may pananampalataya ay hindi maikakaila. Ito ay isang kwento na nagsasalita sa pagnanais ng tao para sa kalayaan mula sa pang-aapi at pag-asa para sa kaligtasan na sa huli ay tumuturo sa muling pagtubos ng Diyos na nagtatapos kay Hesukristo. Ang malakas na salaysay na ito ay humuhubog sa pananaw sa mundo ng milyon na nagpapaalam sa kanilang pag-unawa sa relasyon ng Diyos sa sangkatauhan at ang kanyang pangwakas na layunin. Ang paglalakbay ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt hanggang sa kalayaan sa pamamagitan ng Pulang Dagat ay higit pa sa isang makasaysayang account sa Biblia. Ito ay isang archetype ng espiritual na pagpapalaya. Inilalarawan nito ang paglalakbay mula sa pagkaalipin hanggang sa kasalanan at kamatayan, patungo sa kalayaan at bagong buhay na inaalok sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Itinampok nito na ang kaligtasan ay hindi kinita, ngunit isang regalo ng biyaya ng Diyos. Tulad ng pagtawid ay isang regalo na nagpapagana sa mga Israelita na makatakas sa pagkakahawak ni Paraon. Ang mismong kilos ng pagpasok sa nahati na tubig ay nangangailangan ng napakalaking pananampalataya sa bahagi ng mga Israelita. Nagtitiwala na ang mga pader ng tubig ay hindi mabagsak bago sila makarating sa kabilang panig. Ang pamumuno ni Moises na ginagabayan ng Diyos ay mahalaga, ngunit ang mga tao ay kailangang pumili na lumakad sa imposible na landas na nilikha ng Diyos. Ang kwento sa makatuwid ay nagsisilbing isang malakas na aralin sa tiwala at pagsunod. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga paraan ng Diyos ay madalas na lampas sa pag-unawa ng tao at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Kapag nahaharap sa mga hadlang na tila hindi masusukat bilang isang dagat, ang tugon na tinawag sa Biblia ay ang pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na gumawa ng isang paraan kung saan walang paraan. Ang temang ito ay sumasalamin ng malalim sa Kristiyanong mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo na nangangailangan ng mga mananampalataya na ilagay ang kanilang pananampalataya sa plano ng Diyos para sa pagtubos, isang plano na kasangkot kay Jesus na pagtagumpayan ang pangwakas na akid ng kamatayan mismo. Ang mga echoes ng Red Sea Deliverance ay matatagpuan sa buong Bagong Tipan na madalas na ginagamit ng metaphorically upang ilarawan ang binyag na dumadaan sa tubig hanggang sa bagong buhay o paglalakbay ng mananampalataya mula sa pagkaalipin ng kasalanan hanggang sa kalayaan kay Kristo. Habang ang debate ng arkeolohiko ay patuloy na naghahanap ng mga nasasalat na link sa tiyak na kaganapan na inilarawan sa Biblia, ang espiritual at teolohikal na bigat ng pagtawid ng Red Sea ay nananatiling hindi natukoy para sa mga may pananampalataya sa mga banal na kasulatan. Ito ay nakatayo bilang isa sa mga pinaka-iconic na demonstrasyon ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos na naitala sa Lumang Tipan. Ang kahirapan sa paghahanap ng empirical proof ay hindi kinakailangang hindi wasto ang account para sa isang mananampalataya. Sa halip, maaaring mapalakas nito ang ideya na ang ilan sa mga pinakadakilang gawa ng Diyos ay inilaan upang maabutan ng pananampalataya sa halip na ebidensya na empirikal lamang. Ang Biblia mismo ay madalas na binibigyang diin na ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang pagkumbinsi ng mga bagay na hindi nakikita. Sa makatuwid, ang misteryo na nakapalibot sa pagtawid ng Red Sea ay patuloy na naghahain ng maraming mga layunin. Para sa nag-aalinlangan, nananatili itong isang hamon sa makasaysayang pag-angkin ng Biblia. Para sa siyentipiko, ito ay isang nakakaintriga na palaisipan upang galugarin ang mga potensyal na kadahilanan sa kapaligiran. Ngunit para sa tao ng pananampalataya, ito ay isang malalim na salaysay ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang ibig sa kanyang bayan, at isang prefigurement ng kaligtasan na inaalok ni Hesukristo. Pinapanatili nitong buhay ang pag-uusap tungkol sa ugnayan sa pagitan ng pisikal na mundo na maaari nating siyasatin at ang mga espiritual na katotohanan na inilarawan sa Biblia. Ang patuloy na paghahanap para sa ebidensya, ang mga debate ng scholar, at ang mga teolohikal na interpretasyon lahat ay nag-aambag sa isang mayaman na tapestry ng unawa na nakapaligid sa pivotal moment na ito sa biblikal na salaysay. Itinampok nito na kahit na sa isang mundo ay lalong umaasa sa patunay na pang-agham,
Ang mga kwento ng pananampalataya mula sa Biblia ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, hamon, at pinukaw ang pag-iisip tungkol sa likas na katangian ng katotohanan at ang pagkakaroon at katangian ng Diyos. Ang iba't ibang mga iminungkahing lokasyon para sa pagtawid, maging sa hilaga malapit sa mga kuta ng Egypt, sa gulpo ng Suez na bahagi ng Pula na Dagat, o higit pang timog sa gulpo ng Aqaba, ang bawat isa ay nagtatanghal ng mga natatanging hamon at nangangailangan ng mga tiyak na kondisyon sa kapaligiran upang magkahanay sa anumang naturalistic teorya. Halimbawa, ang isang paliwanag sa wind setdown ay karaniwang nangangailangan ng isang mababaw na katawan ng tubig. Ang malalim na mga trough sa gulpo ng Aqaba ay gumawa ng isang naturalistic na paliwanag na kinasasangkutan ng isang pansamantalang tulay ng lupa ay tila lubos na hindi maiiwasan na nangunguna sa mga tagataguyod ng lokasyong iyon upang mas umasa sa isang purong mapaghimalang interpretasyon. Sa kabaligtaran, ang mabibigat na hilagang lawa o laguna ay maaaring gumawa ng isang wind setdown na mas posible mula sa isang pananaw sa pisika, ngunit potensyal na sumasalungat sa mga detalye sa Biblia tungkol sa lokasyon na may kaugnayan sa Egypt at ang uri ng sasakyan ng paghabol. Ang mga karwa ay magpupumilit sa makapal na marsh. Ang debate sa heograpiya na ito ay binibigyang diin kung gaano kahirap na ibalik ang salaysay sa Biblia na may isang simpleng natural na paliwanag na hindi pangkaraniwang bagay ng walang pag-iimbak ng interbensyon ng banal. Sa huli, ang kwento ng Red Sea na tumatawid sa Biblia ay ipinakita bilang isang gawa ng Diyos na dinisenyo hindi lamang upang mailigtas ang Israel, kundi pati na rin upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa kapwa mga Israelita at mga taga-Egypt na tinutupad ang kanyang mga pangako at paghatol. Ito ay sinadya upang itanim ang pananampalataya sa Israel at hampasin ang takot sa kanilang mga kaaway na nagpapatunay na ang Diyos ng Israel ay mas malakas kaysa sa mga Diyos ng Egypt. Ang pagpapakita ng kapangyarihan na ito ay isang hudyat sa Diyos na nagtatag ng kanyang tipan sa Israel sa Mount Sinai, higit na pinapatibay ang kanilang relasyon sa Kanya. Ang memorya ng Red Sea Crossing ay naging isang pangunahing tema sa pagsamba sa Israel at pag-alaala sa kasaysayan, isang palaging paalala ng makahimalang paglaya ng Diyos at ang batayan ng kanilang pananampalataya. Ang makasaysayang kamalayan ng mga makapangyarihang kilos ng Diyos, kasama na ang paglaya sa pamamagitan ng dagat, ay inilatag ang batayan para sa pag-unawa sa patuloy na gawain ng Diyos na sa huli ay nagbubukas sa tao at gawain ni Hesukristo. Ang Diyos na naghati sa dagat ay ang parehong Diyos na nagpalaki kay Jesus mula sa mga patay, na nag-aalok ng bagong buhay sa lahat ng naniniwala. Ang iba't ibang mga pagtatangka upang makahanap ng pisikal na ebidensya, habang ang siyentipikong motibasyon ay madalas na naging bahagi ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa pagiging maaasahan ng Biblia. Ang mga pagtuklas na tila nakahanay sa account sa Biblia ay madalas na natutugunan ng tuwa ng mga naniniwala at mahigpit na pagsisiyasat ng mga siyentipiko. Sa kabaligtaran, ang kakulangan ng katibayan o mga natuklasan na tila sumasalungat sa salaysay ay ginagamit ng mga nag-alinlangan upang magtaltalan laban sa pagiging makasaysayan nito. Ang pagtulak at paghila na ito ay nagtatampok ng pangunahing pagkakaiba sa kung paano ang pananampalataya at empirikal na agham na diskarte sa pag-angkin ng katotohanan. Ang pananampalataya ay madalas na nagpapatakbo sa paniniwala sa patotoo at banal na paghahayag, habang ang agham ay umaasa sa napapansin, nasusubok at maulit na ebidensya. Ang salaysay ng Eksodo, lalo na ang pagtawid ng Red Sea, ay nakaupo sa squarely sa intersection na ito. Hinahamon ang mga individual na isaalang kung paano nila nakarating sa kanilang pag-unawa sa katotohanan tungkol sa nakaraan at tungkol sa Diyos. Ang debate tungkol sa pagtawid ng Red Sea ay nakakaantig din sa likas na katangian ng mga himala. Kung ang isang tao ay naniniwala sa isang makapangyarihang Diyos, kung gayon ang paghiwalay ng isang dagat ay maayos sa loob ng kanyang mga kakayahan, anuman ang isang natural na paliwanag ay matatagpuan. Patuloy na inilalarawan ng Biblia ang Diyos na nakikialam sa likas na mundo sa mga paraan na sumalungat sa karaniwang mga inaasahan na madalas upang makamit ang kanyang mga layunin ng pagtubos. Ang Red Sea ay marahil ang pinaka-dramatikong halimbawa nito sa lumang tipan, na nagsisilbing isang batayang gawa ng pagtubos na naglalarawan ng higit na pagtubos na inaalok ni Hesukristo. Kung nakumpirma, ang pagtuklas na ito ay maaaring maghari ng interes ng publiko sa arkeolohiya ng Biblia,
At ang potensyal nito na magaan ang mga sinaunang teksto, maaari itong hikayatin ng mas maraming pondo at pananaliksik sa iba pang mga lugar na nabanggit sa Biblia na potensyal na hindi natuklasan ang mas maraming makasaysayang data na nakahanay sa o hamon sa aming kasalukuyang pag-unawa. Itinampok nito ang halaga ng paggalugad ng bawat lugar ng kaalaman, kahit na ang mga nagmula sa mga mapagkukunan na tradisyonal na nahihiwalay mula sa pagtatanong sa agham. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng isang balangkas para sa pag-unawa sa mundo at sa aming lugar sa loob nito, habang ang agham ay nagbibigay ng mga tool para sa pagsisiyasat sa mga pisikal na katotohanan ng mundong iyon. Kapag ang dalawang pananaw na ito ay maaaring dalhin sa dialogo, lumitaw ang mga panabik na posibilidad. Ang paghahanap para sa mga pisikal na labi ng paglabas ay isang pangunahing halimbawa ng potensyal na synergy na ito. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang nakaraan ay puno pa rin ng mga misteryo at na ang mga kwento na sa palagay natin ay maaaring maging mas komplikado at marahil mas totoo kaysa sa iniisip natin. Ang Biblia ay naglalaman ng mga salaysay na nagsasalita sa mga pangunahing katotohanan tungkol sa sangkatauhan, kasalanan, pagtubos at pagkatao ng Diyos. Ang paghahanap ng makasaysayang pagbak para sa mga pangunahing kaganapan ay nagpapalakas sa platform kung saan itinayo ang mga teolohikal na katotohanan. Pinapayagan nitong makita ng mga tao na ang Diyos na kanilang sinasamba, ang Diyos na nagpadala kay Hesukristo, ay ang parehong Diyos na kumilos ng napakalakas sa nakaraan. Ang pagpapatuloy ng pagkilos ng Diyos mula sa paglabas ng paglabas hanggang sa kaligtasan na inaalok sa pamamagitan ni Hesukristo ay isang pangunahing tema sa teolohiya ng Kristiyano. Ang mga kwentong lumang tipan tulad ng Red Sea Crossing ay hindi lamang sinaunang kasaysayan. Ang mga ito ay nakikita bilang bahagi ng isang hindi nagbubuklod na salaysay na nagtatapos sa tao at gawain ni Jesus. Ang pag-unawa sa kapangyarihan at layunin sa likod ng paglabas ay nakakatulong na maipaliwanag ang higit na kapangyarihan at layunin sa likod ng pagtubos na inaalok sa bagong tipan. Ito ay isang kwento ng walang tigil na pagtugis ng Diyos sa kanyang bayan at ang kanyang pagpapasya na palayain sila mula sa pagkaalipin, mula kay Paraon o mula sa kasalanan at kamatayan. Ang pananampalataya na kinakailangan upang lumakad papunta sa nahati na dagat ay salamin ng pananampalataya na kinakailangan upang magtiwala kay Hesukristo para sa kaligtasan. Parehong mga gawa ng pagtapak sa imposible, umaasa lamang sa kapangyarihan at pangako ng Diyos. Sa makatuwid, ang kwentong Pulang Dagat ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at hamon na nakatayo bilang isang testamento sa magagawa ng Diyos at pagtawag ng tugon ng pananampalataya mula sa mga nakakarinig nito na nagkokonekta sa makasaysayang nakaraan hanggang sa kasalukuyang katotohanan ng patul o nagawain ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang tunay na pangangalaga ng kwentong ito sa Biblia sa libu-libong taon, sa kabila ng alinlangan at kawalan ng malinaw na pisikal na patunay, ay nagsasalita sa walang katapusang kapangyarihan at kahalagahan nito sa mga naniniwala na ito ay salita ng Diyos. Ito ay isang kwento na pumipilit sa atin na tumingin sa kabila ng purong material at isaalang-alang ang posibilidad ng banal na interbensyon sa kurso ng mga kaganapan ng tao na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ng Biblia ay isang Diyos na kumikilos ng tiyak sa ngalan ng kanyang mga tao, isang totohanan na sentro ng mensahe ni Hesukristo. Ang misteryo ng pagtawid ng Red Sea sa makatuwid ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mga sinaunang artifact. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa likas na katangian ng Diyos at ang tawag sa pananampalataya na isyu niya sa sangkatauhan. Kaya habang binabalot natin ang ating pagmuni sa hindi paniwalang salaysay na ito, isaalang-alang natin kung paano ang misteryo ng Red Sea ay hindi lamang isang sinaunang palaisipan, ngunit isang malalim na paghahayag ng pagkatao ng Diyos at isang malakas na tawag sa pananampalataya na sumasalamin sa pamamagitan ng Biblia at natagpuan ang pangwakas na katuparan nito kay Hesukristo. Pagninilay sa kwentong ito ng banal na interbensyon, ano ang itinuturo sa iyo tungkol sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa iyong sariling mga hamon sa buhay? Mangyaring ibahagi ang iyong mga pananaw sa mga komento sa ibaba, nabasa ko ang bawat isa. At kung nais mong ipagpatuloy ang paggalugad ng kalaliman ng salita ng Diyos at palakasin ang iyong paglalakbay sa pananampalataya kasama ko, siguraduhin na mag-subscribe ka ngayon at pindutin ang notification bell
Kaya ikaw ang unang malaman kung kailan bumababa ang susunod na video. Hanggang sa aming susunod na pag-uusap, patuloy na naghahanap ng katotohanan. Marco,